pumasok kami sa agency na yon, right? Nagbayad kami and everything, but hindi masyadong na-handle yung papers namin ng maayos, right? Hello mga paps. So today, i-share ko sa inyo kung paano kami nakapunta dito, no? Ano yung pathway namin kung paano kami nakapunta dito. Pero guys, ano lang, disclaimer lang, hindi po ako expert, hindi po ako related sa any agency or any part of the government na nagbibigay ng advice. So yung i-share ko po sa inyo is based lang on my experience, on our experience, right? So, nakapunta kami dito via student pathway. So, yung wife ko as a student at ako naman po is open work permit hanggang sa na-PR kami, right? So, pero let's go back nung nagpaplano pa lang kami, no? Nung paano kami dito pupunta. Actually guys, 2013 pa lang naririnig ko na yun nga na merong pathway kung paano pumunta ng Canada. Tapos may mga friends din ako na nagpunta na ng Canada. Pero not really close friends na pwede kong pagtanungan, no? So way back in 2013, meron akong isang ka-office mate na nagsabi, meron akong kakilalang lawyer na nag-a-assist papuntang Canada, ganyan. So, nag-email ako, pero kasi guys, nag-reply sa akin, parang generic lang na email, tapos do this and do that. So parang hindi ako sigurado kung paano siya gagawin, no? In short, hindi masyadong nag-approach sa akin kung paano talaga siya. So, in short, hindi nag-pan out yun. So, walang nangyari. Pero kasi guys, originally, ang talagang plano namin is mag-US talaga. Sa US talaga kami pupunta. Kasi, yung sister-in-law ko is nasa US. So, at least meron makakatulong sa amin or what. Like, yung makakapag-assist sa amin kung paano yung processing, paano doon, etc. Okay, so, I tried. Kasi ang isang way para makapunta ng US is through working visa, which is yung H-1B. Kaso guys, i-research nyo na lang, pero mahirap, no? Mahirap siyang gawin, mahirap pumunta. We tried 3 times. So, 3 taon akong nag-try para pumunta ng US pero walang nangyari. Right? So, forward tayo from 2013, 2018, no? 2018, nakita ko yung isang post ng isa kong classmate nung high school sa Facebook na papunta na sila ng Quebec ng Canada. So, yun, medyo nakakausap ko kaya nag-message ako sa kanya, paano ka nakapunta, ganyan. Sabi niya, may agency, di ba? So in short, lumapit kami sa agency na yon para rin matulungan kami and everything. So, pumasok kami sa agency na yon, right? Nagbayad kami and everything. But, hindi masyadong na-handle yung papers namin ng maayos, right? So, ang G's nun, guys, di ba? Kumuha ka ng consultant, which is expert on that field. Of course, kailangan kang i-profile kung saan ka mapapadaling makapunta ng Canada, di ba? Yun yung expectation. Kaya ka nga nagbabayad sa agency para matulungan ka, di ba? Yun naman yun eh. Ang problema kasi, pinilit kami dun sa isang pathway na for me, hindi applicable sa amin that time. So, pinasok agad kami sa PR pathway, tapos naghintay na lang kami. Parang ganun. So, hindi umuusad yung CRS points namin. So, kaya hindi kami nabubunot sa pool or sa express entry pool, di ba? So, of course, we are also expecting na as a consultant, di ba? As per pagkakaintindi ko sa pagiging consultant, of course, papayuhan mo yung kliyente mo at gagawa ka ng paraan para matupad kung ano yung gusto niyang gawin, di ba?
Ang problema kasi, hindi kami masyadong na-handle ng tama. For me lang naman. Okay? So, in short, lumipas ang 2 taon. So, 2018 hanggang sa mag-pandemic, 2020. Tapos, na-expire na rin yung aming express entry kasi 2 years lang. Expired ng express entry, expired ng IELTS. So, kami, down, of course. Diba? Walang nangyari for the 2 years. Sayang din yung pera and everything. But, hindi kami tumigil. Meron kaming nakilala ulit na isang agency. Nakilala ko lang to sa live lang sa Facebook, no? Kasi, nakita ko siya, tapos sabi ko mukhang okay naman, mukhang legit. So, nakipag-usap ako sa kanya, no? So, maganda yung naging namin, yung talk namin, naging okay. Nag-web call kami, and then yun, na-profile kami na maayos. So, in short, naging okay lahat. Right? So, pero, hindi doon nagtatapos ang struggle. Kasi nga, guys, pandemic yun eh. Pandemic, ang bagal ng processing. Lahat mabagal, guys. So 2020 kami nag-start sa bagong agency. At based sa profiling namin, ang pinakamabilis at pinakamabilis pero magastos is yung student pathway. Kaya kami nag-student pathway, sumugal na kami, na sabi ko, well, kung yan yung, kasi syempre guys, nagkakaedad na rin kayo, and yung age is also a factor sa CRS point. So sabi ko, sige, total, for me naman kasi anything na ibibigay mo sa sarili mo, like aral, certification, and everything, hindi naman siya totally gastos, guys. It's an investment to yourself. So sabi ko sa asawa ko, sige, subukan natin, 'di ba? Baka yan talaga yung way para makapunta tayo. So, 'yun. Tinuloy namin, natanggap kami agad sa school, tapos waiting game, 'di ba? We do the medical, tapos submit and everything. Pero guys, mahirap nun kasi yun nga, pandemic, no? So kapag pupunta ka sa hospital, talagang yung kailangan mo pang magpa-reserve, tapos yung registration, kasi nga hindi naman kayo lahat pwedeng pumunta on the same day, no? Kasi nga pandemic, 'di ba? So kailangan control yung mga tao sa isang building. So yun ang nangyari. So 2020, tapos na-approve kami lahat. Actually, nauna yung wife ko na na-approve 2021, mga December yata siya na-approve, no? Tapos, or September, mga ganon. Tapos, na-process na rin yung sa amin. 2022, na-approve kaming lahat. Nakuha na namin lahat. 2022, hindi pala. So, parang December 2021, lumabas yung sa amin. Tapos, yung sa isang anak ko, yung sa panganay ko, na-deny. 'Di ba? Na-deny kasi, guys, nasa age na siya for schooling. So kailangan hindi na siya temporary permit, student permit na rin siya dapat. So, file naman agad namin, and then na-approve kami February 2022. So, pagka-approve namin nun, guys, bumili na ako ng ticket agad. Bumili ako ng ticket for April 2022. So, yun yung nagland kami dito ng 2022, April 9, kasi ano yun eh, Holy Week, no? Holy Week kami nakarating dito. Okay? So tapos, of course, nagsimula na si Mrs. ng aral. Tapos, good thing din is nakapasok siya ng work agad sa isang college dito. So, nagturo siya sa college students. Kasi guys, yung wife ko, meron na rin siyang master's degree. Kaya din, natanggap siya agad as a professor sa college. Okay? So, ako naman, hanap lang, di ba? Hanap lang ng work, guys. And hindi naging madali for me. Kasi nga, syempre, maraming kalaban dito
in terms of IT work. But of course, hindi tayo tumigil doon, no? So after less than 2 months, natanggap ako dun sa work ko. So yung work ko pa rin ngayon, yung pa rin yun. So that was July 2022. So April kami nagland dito, July 2022 I got my first job, right? As a associate database administrator, right? Tapos noon, nag-count lang ng mga less than 2 months, na-promote naman ako to full-time, right? So full-time DBA. So meron na talaga akong contract na I'm full-time, right? And then si Mrs. naman, tuloy lang sa aral niya. And ang good thing naman din kay Mrs., nalipat din naman siya ng school. Ngayon, so from college, nalipat siya sa isang magandang university, professor pa rin siya, right? So, tapos, tuloy lang ang aral. Ako naman, tuloy lang ang work. Pero, guys, of course, nag-research ako na ano ba yung way. Kasi, guys, nung nasa Pilipinas pa lang kami, yun yung kagandahan ng agency, no? Kumbaga, nagtrabaho talaga yung agency. Kasi, binigyan kami ng mga plan A, B, C, you know. Ang plan A talaga namin, of course, yung kay Mrs. Kasi nga, pag natapos yung school, tapos kapag nakapag-work siya ng at least 1 year, pwede na kami mag-file for PR. Or plan B, pag nakakuha ko ng full-time work, tapos makapasok ako sa provincial nominee program, pwede na kami mag-apply din ng PR. So, yung mga ganong plan, di ba? Kailangan yan from plan A to Z kung kaya nyo ganon. Mas okay, di ba? Sabihin na natin exaggerated, guys, pero mas maganda na pupunta kayo dito na ready kayo, planado lahat, di ba? So, yun. So, continuous na ako sa work, right? And then, na-research ko na merong provincial nominee program ang British Columbia, kung nasaan kami ngayon, meron silang specific pathway para sa mga tech employees. Yung mga nasa IT, nasa engineering, di ba? Ang tawag nila doon is BC, Provincial Nominee Program or Tech Program for BCPNP, di ba? So, sabi ko, ni-research ko kung ano yung mga requirements at ang usual na requirements, guys, sa BCPN or sa PNP, sa kahit anong province is full-time work na work, right? Kailangan mong magkaroon ng full-time na contract with the company. And after that, pwede ka na mag-apply for BCPNP. So, nag-register ako sa BCPNP program ng December 2022. December 2022, tapos natatandaan ko pa nun, guys, no? Kasi guys, kapag nag-submit kayo, makikita nyo na agad yung score nyo, no? So, meron siyang required points para kayo makatanggap ng ITA or Invitation to Apply sa BCPNP. And that time, ang alam ko, 115 yata or 110. Diba? And nung nag-submit ako, guys, ang points ko lang is 86. 86 points lang. Kasi guys, maraming maraming factor, 'di ba? Yung edad, yung gaano ka nakatagal magtrabaho at magkano sweldo mo do sa current job mo, 'di ba? So, 'yun. So, all of that, ang points ko lang is 86 points, right? So, but sabi ko, sige, submit lang, right? Now, January 31, 2023, bumaba yung score, guys. Imagine from 110 or 115, bumaba siya ng 85 points. 85 points, guys. So, since ang point ko is 86, so, lamang lang ako ng 1 point, but still, nakatanggap ako ng ITA, ng Invitation to Apply for the BCPNP Tech Program. That was January 31, 2023. Right? So, pag nakatanggap ka ng ITA, kailangan mong i-submit lahat ng documentation. Kailangan mo mag-submit ng documentation, kailangan mo magbayad ng fees, right? So, hindi ko na
hindi ko na sasabihin yung complete na details kasi iba-iba ang requirements per province, right? Ngayon, kung nasa BC kayo, lahat naman yan is nasa website ng British Columbia. Nandun lahat. Tsaka kasi yung price, nagbabago-bago yan eh. So, baka kasi kapag nagsabi ko, di ba, hindi na pala yun yung tamang presyo. Anyway, so January 31, ITA, ang good thing doon guys, ito, sa mga kukuha rin, no, or magsasubmit din ng PNP, make sure guys na susuportahan kayo ng company nyo. Yung current company nyo kung nasan yung kontrata nyo. Kasi guys, 80% ng documentation na hihingin ng PNP program is manggagaling sa employer nyo. So pag sinabi ni employer na hindi kami nagsusupport ng PNP, patay, 'di ba? So sayang yung ITA nyo, 'di ba? So bago kayo mag-submit, make sure na susuportahan kayo ng company. Ako kasi bago ako mag-submit, sinabihan ko na yung boss ko. And I am lucky na yung company ko is nagsusupport ng BC PNP. Right? So, nung nakatanggap ako nung January 31, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, guys. Sinabihan ko na yung boss ko, boss, ito yung mga requirements ko. So, yung boss ko, ni-refer lang ako sa HR. At yung HR naman, alam na nila yung gagawin. Kasi nga, since nagsusupport talaga sila for PNP program or yung mga empleyado na merong temporary work permit at pumapasok sa PNP program. So, yun. So, February 9, 2023, so, nasubmit ko na lahat ng documentation na kailangan sa BCPNP. Right? Tapos, mga February 14, Valentine's Day, from receive na status, naging in process na siya, no? That's February 14, right? Tapos nung February 24, 2023, nakuha ko na yung nomination email, di ba? Meaning tinatanggap ka na ng BCPNP or yung submission mo is tinanggap ka na ng province for the BCPNP, right? So, I think ang nakalagay na doon is decision finalized, parang ganon, right? So, that was February 24, right? So, ang bilis lang, guys. Kaya nga, para sa akin, isasuggest ko talaga sa inyo, kung meron kayong chance for PNP program, go for it. Di ba? So, tapos nun, May 25, of course, nakipag-meeting ako or nakipag-usap ako dun sa agency namin, na sabi ko ano yung mga pwedeng gawin, no. Nag-take ulit ako ng IELTS ko, guys, just in case, kasi nga kumbaga nag-anticipate na ako kung ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan. So nag-take ulit ako ng IELTS dito na, right? So meron akong IELTS, tapos sabi nung agency, well, subukan natin yung non-express entry program. Kasi nga, since nakapasok ka naman sa BCPNP at na-nominate ka na, di ba? So, yun lang, medyo matagal yata kapag sa non-express entry compared dun sa express entry ka papasok. Why? Hindi ko alam. So, siguro, research nyo na lang din. At saka, ang pagkakaalam ko, sa express entry profile, kailangan mo ng IELTS. Sa non-express entry, kung tama yung pagkakatanda ko, hindi mo kailangan ng IELTS. Right? So, tsaka kung kailangan mo man, I think, mababa lang yung band score na kailangan. Right? So, May 25, 2023, nag-submit na kami na non-express entry profile kasama yung nomination ko ng BCPNP. So, May 25, 2023. Tapos, so, another waiting game, of course, di ba? Yan yung medyo sad part, no? Kasi syempre, isip ka ng isip, ano na bang nangyayari sa papel mo, di ba? Kasi nga guys, wala ka namang iba pang
makikita na update or magsisend ng sa'yo ng email or what. Walang ganon, guys. Kailangan mo lang tumingin dun sa portal. Right? So, September 15, 2023, naka-receive na kami ng AOR. Right? Or Acknowledgement of Receipt. So, meaning, na-receive na ng IRCC yung papers mo. Yung sinubmit namin na non-express entry profile, natanggap na nila and ready na for processing. Yun lang yun. So, wala kaming kailangan gawin, is just a notice na natanggap na nila. Right? Tapos, September 15, September 26, 2023, natanggap naman namin yung COPR namin, yung Confirmation of PR. So medyo malapit na tayo sa finish line, 'di ba? So once na natanggap niyo 'yon, kinda finish line na, no? Pero kasi kailangan niyo pang makuha yung ECOPR nyo, yung Electronic Confirmation of PR nyo, right? So yun yung katumbas ng PR residency habang hinihintay nyo yung mismong card. So, September 29, nagsubmit na kami ng pictures. Submit na kami ng pictures para sa PR cards namin. Right? Then, December 21, 2023, tanda-tanda ko to guys kasi ito yung time na papunta kami ng Whistler guys. Yung Whistler is nasa up north. Puntahan talaga yan pag winter, no? So, meron kami doon, pupunta kami doon for 1 week para mag-unwind, di ba? Check the place. And on the same day, or a day before kami, so December 20 or December 21 ng umaga, nakatanggap kami ng email na naka-attach na yung mga ECOPR namin. So, lahat kami, PR na kami that day. Meaning, PR na kayo, meron kayong electronic copy ng permanent residency nyo, and hihintayin nyo na lang yung PR cards. So, after namin ma-receive yung ECOPR namin ng December 21, 2023, January 14, 2024, natanggap naman namin yung mga PR cards namin. Lahat kami. Ayun. So, kung titignan nyo guys, from 2020, nag-submit kami ng application for student visa and open work permit and also temporary visas for my kids hanggang 2024 na PR kami. So, 4 years. 4 years, guys. Pero guys, yung 4 years na yon, we never stop. Hindi kami nagpahinga. Talagang hanap ng trabaho dito, hanap ng ways paano kami research. Talagang, although meron kaming agency, right? Hindi kami tumigil din. Kumbaga talagang naghanap din ako ng ways kung paano ko rin sila matutulungan at paano rin namin matutulungan yung papers namin, no? So, yun yung mga bagay na kailangan yung ihanda. Na talagang dito, sabi nga nung isang vlogger, no, na tinututukan ko din nung nasa Pilipinas pa ako. Susubukin kayo ng Canada, guys. Kung gaano nyo kagusto talaga dito. So in 4 years, from student visa up submission hanggang sa ma-PR kami. So, less than 4 years. Right? So, pero guys, again, disclaimer lang ulit, kasi nga guys, marami nang nagbago. Lalo na this year guys, maraming nagbago sa student pathway. So, hindi ko pwedeng sabihin na yung nangyari sa amin is also applicable din sa inyo, no? Kaya guys, always do your own research. Hindi nyo pwedeng sabihin na nangyari sa akin, ganun din yung sa inyo, guys. No, hindi. Lalong-lalo na guys, ang daming nagbago sa student pathway. Kung yan pa rin yung gagamitin yung way para makapunta dito. Yes, madali.
madaling makapunta dito. Yan siguro yung pros or yung positive thing about sa pagkuha ng student visa, right? Mabilis, madali. Nung panahon namin, di ba? Way back 2020. Kasi guys, ngayon, sample lang, no? Ang dami nang nagbago, like yung proof of funds. Dati nun, 10,000 Canadian dollars lang. Ngayon, 20,600 plus. So, na doble. Di ba? Tapos ngayon, may mga cap na. Kumbaga, meron lang limit kung ilan yung ipaprocess, 'di ba? Pati dun sa pagbibigay ng open work permit. Dati kahit anong program, college or master's degree, walang issue 'yan. Bibigyan kayo ng open work permit. Ngayon, hindi na. Kailangan lang yung program mo is nasa master's degree program. Tsaka ka mabibigyan or yung partner mo, yung husband mo ng open work permit. So, you need to research, guys. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung okay pa bang mag-student, well, siguro, 'di ba? Hindi ko masabi, guys, kasi nga depende 'yan sa capabilities nyo. Yan ang cons ng student pathway. Kahit noon pa, no? Mahal. Mahal talaga siya, guys. Kung for me, mahal na siya noon, mas lalo ngayon, 'di ba? So guys, yan yung mga dapat nyong paghandaan at i-consider bago kayo mag-take ng same pathway like us. Right? So, and guys, hindi ko sinasabi, guys, na mas okay kapag meron kayong agency, no? Walang ganon, guys. So, either may agency kayo or DIY yan, walang bearing kung maa-approve kayo agad para kung anong pathway man yan, right? So, hindi nagmamatter ang agency. Ang agency is just, for me, is a tool or group of people na tutulong lang sa'yo, right? Kasi, iba pag meron kang certain guidance na mga expert doon sa field na yun. Yun lang yun, guys. Kasi, kung marami naman kayong oras na mag-research, 'di ba? At confident talaga kayo dun sa mga isasabit nyo ng mga documentation, so be it, 'di ba? Wag na kayong mag-agency. Kasi sa amin, for me lang, 'di ba? Mas maganda na nag-research na ako plus kinonfirm pa ng agency. So yun lang talaga yun, guys. So hindi ko sinasabi na mas okay pag may agency or what. It's all up to you, guys. So ngayon, kung meron kayong mga questions, mag-leave lang kayo ng comment and sasagutin ko yan kung alam ko yung sagot. Right? So again, guys, thank you very much. Peace.